Magandang araw! Ang ating tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa parabola. Ano nga ba ang parabola? Unahin na nga natin ang etimolohiya ng salitang parabola. Ang parabola ay akdang pampanitikan na umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ang parabola ay kilala rin sa tawag na talinghaga. At may mga nagsasabing ito ay natagpuan sa kauna-unahang mga taon sa mundo at nabuhay sa mayamang wika ng mga taga-silangan. Ang parabola rin ay buhat sa salitang Griego na parabol na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Gumagamit ito ng tayutay na pagtutulad at metapora upang bigyang diin ang kahulugan. Ang parabola o talinghaga, isang maikling kwento o salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Tungkol din ito sa buhay ng tao na nagaganap at maaaring maganap kung saan naglalaman ng mga aral ukol sa espiritual o kagandahang asal na magiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Ang parabola ay maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit na nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Taliwas sa pabula, ang parabola ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay at puwersa sa kalikasan na pawang kumikilos ang nagsasalita gaya ng tao. At karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Ngayon ay alam na natin ang kahulugan ng parabola, atin namang alamin ang iba't ibang elemento nito. Una ay ang tauhan, ang mga tao o karakter sa kwento. Sila ang gumaganap sa kwento na hango sa banal na kasulatan na maaaring makapaghatid ng inspirasyon at magandang aral sa mga mamabasa. Ang pangalawang elemento ng parabola ay tagpuan. Ito ang pinangyarihan ng isang kwento. Maaaring ito ay tumutukoy sa lugar na pinagdausan ng kwento, oras at panahon. Ang tagpuan ay pwedeng maging marami depende sa istorya. Ang kasunod na elemento ng parabola ay tinatawag nating banghay. Ito naman ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa kwento. Makikita ang simula, gitna at wakas ng kwento. Kasunod ay ang aral o mensahe. Ito ay ang mahalagang matututuhan pagkatapos mabasa ang isang kwento. Marami ang gustong iparating sa atin ng parabola, kaya dapat natin itong isabuhay lalo pat ito'y nakasulat sa Biblia. Alamin naman natin ang katangian ng isang parabola. Una, realistiko ang banghay. Ang tauhan ay mga tao, may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap ng misteryo. Ang ilan sa mga halimbawa ng parabola ay ang alibughang anak, ang talinghaga ng nawawalang tupa, ang magandang dilag at ang kuba, ang regalo ng liwanag, at ang balyenang naghangad.
Basahin ang mga pahayag mula sa mga halimbawang parabola. Sa madaling salita, ang parabola ay una, maikling salaysay. Ang mga kwento ay hango sa Biblia, nagsisilbing gabay at umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. At may tauhan, tagpuan, banghay at mayroong aral. Nawa ay may natutunan kayo ngayong aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig.